sa babae ang nararapat. Gayon din naman ang babae sa kanyang asawa. Oh. Meron kang tungkuling ibigay. Alam niyo, yung pag-aasawa, hindi puro take and take. Give and take yan. Physically, spiritually, economically, lahat ng scientifically, merong give and take relationship ang mag-asawa na pakikinabangan ng kanilang pagsasama. Eto, iisa-isahin ko sa inyo. Ibigay mo lalaki ang sa babae nararapat. Ano ba nararapat sa babae? Hindi ba dapat bigyan ng sweldo? Tama o hindi? Aba, nag-asawa sa nanay niya, iniintrego sweldo. Sabi ka nag-asawa. Hindi naman pwede nanay mo pakasalan mo. Hindi ba? Ay, ang sweldo, kay misis yun. Bawas mo yun sa'yo, bigyan mo kay misis yung nararapat sa kanya. Pagbili ng mga kabuhayan. Dapat ibigay mo yung sa babae nararapat eh. Ano yung nararapat sa babae? Pag mag-aasawa kang lalaki, pakinggan nyo sa 19 ng Mateo, versikulo 3. Ganito ating mababasa. At nagsilapit sa kanya ang mga Pariseo na siya'y tinutuso nila at kanilang sinasabi, naaayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan? At siya'y sumagot at sinabi, hindi baga ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay siya'y nilalang niya na lalaki at babae. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Anong batas kung mag-aasawa? Iiwan ni lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Yung dalawa magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Kita nyo? Di pinagsama kayo ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Paano kayo magsasama? Iiwan ni lalaki ang kanyang ama't ina, makikipisan sa kanyang asawa. Silang dalawa, magiging isang laman. Ayun. Ano ibig sabihin isang laman? Hindi na dalawa, isa na lang. Kaya nga tawag sa English, better half eh. Yung asawa mo is your better half. Isa na kayo laman. Iiwan mo ang tatay mo at nanay mo. Sabi ng batas. Ngayon. Pag iiwan mo tatay mo at nanay mo, natural, maiiwalay ka sa nanay mo at tatay mo at masasama ka sa iyong asawa. Ano nararapat ngayon? Pag mag-aasawa ka, dapat meron ka ng dwelling place. Yung lugar na pagsasamahan nyo, tinan mo yung ibon. Nagliligawan pa lang sila. At may ibon, hindi pa nanliligaw, gumagawa na ng nest. Yun ang kanilang pugad ng pagmamahalan, kung tawagin sa Tagalog. Meron ng mga ibon, hindi pa sila nanliligaw, gumagawa na sila ng nest. Yung, ang tawag doon? Yung hugad. Hugad. Yan. Meron naman, pag manganganak na yung mate niya, hahanap na siya ng mga dayami, kagaya nung alaga ko nung araw na kalapate. Hanap yun ako, tapos iniipon niya. Ayun, kasi doon sila magsasama sa lugar na yon. Doon manganganak si misis. Kaya kung mag-aasawa ka, hanap ka muna. Kung wala kang pagpatayo ng bahay, humanap ka muna ng upahan. Hindi. Pero lang, kumama ka na sa akin. Sa tayo dito, bahala na. Sasaksak ngayon doon sa Vienna. Yung asawa niya. Sasaksak sa kanila. Kaya mahirap magkasundo yung mag-Vienna eh. Yung naalala si Pepe Pimentel. Ang mortal ko ikang kaaway, ang aking Vienna. Bakit? Yan Vienna, kumisan, pakialamero masyado yan eh. Nako, anak, yung asawa mo, wala ka kwenta-kwentang babae yan. Maghapunikan na kayo ka eh.
Ano klaseng babae yan? Ate niya, hindi naman iniintindi, kaya maghapon na kahiga, naglilihi. Oo. Talagang gano'n ang babae pag naglilihi, dapat umunawa ka na. Yung manugang mo, kaya gano'n naglilihi, 3 buwan ang tiyan. Oo. Hindi ba? Ay, hindi pinapansin yung ibang biyanan yung pipintasan yung kanyang manugang. Kaya nagkakaaway-away sila. Kaya para walang away, maminimize. Sabi ni Kristo, para walang away, bigay mo sa babae nararapat. Dapat tingnan mo bigyan mo siya ng matitirhan. Meron ka na ba? Pag ang sagot mo yung oo, okay, pwede ka nang manligaw. Ha? Ngayon, may matitirhan na ba? Baka nga may matitirhan, wala namang kawali. Hindi naman pwedeng magsangag ka, may kawali ka, wala kang siyensya. Hindi pwedeng ganunin mo yung... Kailangan may siyensya yun. At pag may siyensya, kailangan sandok. Dahil pag niluluto mo may sabaw, hindi pwede siyensya. Pag titikman mo yung sabaw, mahuhulog yun doon sa siyensya. Lalo na yung siyensya butas-butas. O, di ba? May sandok ka na ba? May kawali ka, may kaldero ka. Ha? Meron ka ng takore, initan ng tubig. O kaya water heater man lang, wala kang takore. O, kumpleto na ba? May kutsara na, may tinidor. O, meron ka naman pang kayod ng milon. Ha? Lahat yun, kasama yun eh. Hindi ba? O, tapos may pospro ka. Meron ka ng esogasol o ano bang gas dyan, ano? O meron ka na bang unan? Kumot, meron ka na. Para kung dumating yung malamig na malamig, hindi kayo naghahatakan ni Mix ng kumot. Di ba, no? Tigisan man lang kayo, meron na ba nun? O, pag nasagot mo, meron na ho akong lahat yan. Ito mo na. Meron ka na bang aral na ipakikisama mo kay Mrs.? Dapat lahat ng yun pumasok sa loob mo. Para kasi magtatayo ka ng isang pamilya. At ang pundasyon, kayong dalawang mag-asawa. Pag mahina ang pundasyon, mahina ang kabahayan. Tandaan niyo mga kapatid. Pag nag-umpisa sa magandang pundasyon, maganda ang katapusan ng kayariang ng isang gusali. Ano ibig ko sabihin? Ibigay ni lalaki sa babae nararapat. Bigyan mong bahay. Anong nililigawan mo, mapasagot mo lang gagawin ni kakitang reyna ng aking tahanan. Okay naman. Hindi naman masama yun na reynahin mo yung kasama mo. Hindi kita paglalabahin. Hindi kita paglulutuin. Hindi kita paglilinisin ng bahay. Okay yun. Napakatamis sa pagdinig ni babae yun. Aba, yung pala ang totoo nga. Hindi nga paglilinisin ng bahay dahil walang bahay. Kaya pala hindi magpaglulutuin, walang mailuluto. Tamad pala yung lalaki na yun. Sa inyo, kawawa naman si babae. Nung magkaanak na ng 3, nagbalot na, pumunta na sa kanila. Sabi ko na sa iyo yung lalaki na isang titig demonyito kayo sabi ng Yenan. Ano po ibig ko sabihin? Kumisan, ang pagkawasak ng pamilya nang gagaling sa hindi pagkaalam ng isa't isa nang nararapat ibigay ng isa't isa. Sabi ng Diyos, ibigay ni lalaki sa babae ang sa kanya'y nararapat. Ano ba ang alam niyong nararapat? Tahanan, damit, pagkain, karangalan. Meron ka bang ibibigay? O, ibigay mo. Baka mami ang i-offer mo sa babae. Pag-ibig na walang dangal ang alay ko sa'yo. Baka naman sumagot ka. Bakit ako mahiya? Wag, ang sagot mo, pagka wala rin lang dangal ang ibibigay mo sa akin, ayoko na. Bakit? Biro mo, mag-uumpisa tayo ng isang sambayan, walang karangalan kahit kapiraso, tago lang ng tago dahil yung pala ako'y number 4. Kakanta ngayon si babae. Ha? Sabi ng lalaki, pag-ibig na walang dangal ang alay niya. Kakanta naman si babae. Bawal na pag-ibig, laging nakakubli. Kaya wala kang malak makatitira dahil nakikita ka nung number 1 yun ang masama. Dapat pag